Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. And now, ito na po ang ating kwento. 19 years old pa lamang ako. Pero 10 na ang body count ko. Yes, tama po kayo nang narinig. 19 years old pa lamang ako at 10 na nga po ang aking body count. Hello mga kabebe. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Kiara. At ito ang aking kwento. Bata pa ako, mabait, responsable, pero sobrang naive. By the way, ako po ay taga Cebu. Year 2021, 16 years old pa lamang ako. And at that time, naisuko ko na ang pagkababae ko. Pero hindi dahil gusto ko, kung hindi dahil kinonsensya ko ng isang lalaki. Noong May 2021, nilagnat ako. COVID nun. Kailangan kong magkulong sa kwarto. Kaya't dinadalhan lang ako ng pagkain ng mama at kapatid ko. Pero may isang lalaking palihim na bumibisita sa akin. Bakit patago? Kasi nga walang may alam sa aming dalawa. Una, ayaw siya ng pamilya ko. Pangalawa, may girlfriend siya. At ang masaklap, girlfriend niya ang best friend ko. Well, bago kayo humusga ha, matagal na kaming nag-uusap. Bago pa nga naging sila ng best friend ko. Ang akala ko pa nga ginamit lang niya yung best friend ko para hindi kami mahalata. Tapos bumibisita siya gabi-gabi. Dumadaan siya sa likod ng bahay namin, umaakyat sa bintana ng kwarto para lamang makita ako. Unang bisita pa nga niya ay kwentuhan lang kami hanggang 11 p.m. Nakatulog kami, nagising ng 4:00 ng madaling araw. Pangalawang beses na dumalaw siya. Doon na siya nagsimulang magpaka-senti. Sige no, please. Hindi mo siguro ako mahal. Yon, yung mga salitang binitiwan niya sa akin. Alam mo na, gusto niyang makuha yung V-card ko. At dahil bata nga ako, people pleaser din, napa-oo niya ako. At hindi lamang yon nangyari ng isang beses. Naulit pa sa mga sumunod niyang pagdalaw. Natigil nga lang kami nang mabuko na kami ng pamilya ko. At ang masakit ay hindi man lamang naging kami. Then year 2022. Nagka-COVID ako. LDR. At nasa province naman siya. Ako naman ay nasa city nag-aaral. Pero syempre, city life, bar, tropa. At hindi mo naman maitatangking na impluwensyahan. Birthday ko noon, nag-bar kami ng mga kaibigan ko. May tropa yung isang guy at sa akin siya napunta. Dahil nga lasing ako, ay napadpad kami sa isang lugar sa tapat ng isang bar. At dahil nga sa takot kong humindi, ay napapayag naman ako. One room, madilim, wala nang hiyaan. At iyon na nga. Pero alam mo, grabe yung pagsisisi ko sa ginawa kong iyon. But life must go on. Pag uwi ko sa probinsya namin para mag-New Year, nakita kami ng boyfriend ko, sa amin siya tumuloy. At nung nagyakapan kami, ay tinanong niya ako kung okay lang ba. Then the next question, he asked me, okay lang ba kung may mangyari sa amin? At dahil nga sa guilt ko ay pumayag ako. Sino bang hindi magigilty, no? Yung isang lalaki nga, na isang beses ko lamang nakilala, nagalaw na ako. Tapos itong boyfriend ko na, ayaw pa ako. So it happened. Kaya lang, ayun, hindi rin nag-work.
Then year 2023. Umattend ako ng debut ng kaibigan ko. May nakilala akong pinsan niya. Naging close kami. Kwentuhan, movie marathon, at hindi ko naman po maitatanggi na may nangyari ulit. Alam niyo mga kabebe, ako yung babae ng hopeful. Yung may dala-dala akong mindset na, baka naman mag-work. Baka naman hindi na ganito kagaya ng dati. Baka gumana. Pinipinky square ko pa nga siya na hindi niya ako sasaktan dahil ayoko na nga maulit ang nangyari noong birthday ko. Pero ang ending, nalaman ko na mahal pa pala niya yung ex niya. Nasaktan ako ng sobra nun. Rejection after rejection or disappointment after disappointment. Dahil doon 5 months, hindi ako kumuusap ng ibang lalaki bukod sa boy best friend. Sa kanya buong buo ang tiwala ko Then one time nagkayayaan kami mag-inuman at bigla siyang nag-confess na gusto niya raw ako dati pa. Pero naunahan siya ng kaibigan niya. Yung kaibigan niya naging suitor ko dati pero binasted ko din. After niya mag-confess, hindi naman ako nahulog. Agad-agad. Pero, masasabi ko dahil nga people pleaser ako, nakaramdam ako ng kaunting pagtibok ng puso para sa kanya. Then lumaon, nasabi ko sa sarili ko na, gusto ko rin siya. And yes, may nangyari sa amin ang boy best friend ko. Dahil naman sa mindset ko na, baka mag-work ito. Pero, sabi nga nila, life is full of surprises. Dahil may nalaman ako na ikinabigla ko. Mahal pa rin pala ng boy best friend ko ang ex niya. So, bokya. Pero hindi naman natapos doon. Quote and quote, ang aming relationship. Naging FUBU kami for 4 months. Nangyari lang naman yung mga yun dahil na-realize ko na wala na talaga akong aasahan sa kanya. Na wala na itong patutunguhan. At dahil sa galit na meron ako, in-entertain ko yung pinsan niya na matagal lang nangungulit sa akin. So, may nangyari ulit. And then, na-issue kami. Tapos, sabi niya itigil na namin. I was so devastated. Nakailan na ako. And then, August 2024, biglang nanumbalik. At nagpatuloy yung usapan namin. Pinakilala niya ako sa mama niya. Kinabahan nga ako Unang punta ko, formal naman. Pero sa pangalawang punta ko ay doon may nangyari na. Pumayag ako kasi akala ko kaya ko Pinatulan ko lang naman because galit na galit pa rin ako doon sa boy best friend ko. Tinry ko naman siyang mahalin. At nagustuhan ko rin yung mom niya. Pero wala talaga Hindi sapat iyon para magstay ako. So I needed to move forward. October 2024, pinakilala naman ako ng kaibigan ko sa tropa ng jowa niya. Inuman ulit. Check-in na naman. Gentleman, mabait. Pero hindi ko agad nakitang red flag pala ito. May nangyari at syempre, pakaakala ko ito na talaga. But then after 4 weeks, biglang, happy 4 years, my love. Ay, kabit pala ako. Broken-hearted ako. And then sabi ng friend ko, tanggapin mo na lang yun. Sabayan mo na lang. And then sabi ko, ayoko sa binibigay mo. And then may pinakilala siyang iba. Medyo na-attach ako doon sa bago niyang pinakilala. 2 weeks pa lang ay in love na ako. And then sabi niya, mabait niyan. Last ex niyan ay 3 years sila. And then sabi ko, ay, eto na naman tayo sa mga exes
And then after a week, ay nagstay siya sa apartment namin. And then may nangyari ulit. Araw-araw ay may nangyayari. And guess what? Hindi pa rin ito nag-work. Pagkatapos nga noon mga kabebe, nangako na ako sa sarili ko na hindi na talaga ako magpapauto. Pero ayun, New Year, 2025, may nakausap nga ulit ako. 1 month, LDR kami. Valentine's Day, dumalaw siya. Check-in na naman. Manood daw kami ng movie and then chill. And yes, may nangyari ulit. Pero hindi pa rin ito nag-work. Sa ngayon, isa sa mga naging alam nyo na, nung taong 2024 and 2025 ay kinukulit pa rin ako. Tinatanong ako kung galit pa raw ako like, hello? What do you expect? And that guy was my boy best friend. Ang pangit lang na natapos ng ganoon yung quote-and-quote relationship namin. Kasi I treated him as a true friend. Pero nasayang lang dahil pinatulan namin ang isa't isa. I believe naman na ako yung tipo ng babae na date to marry. Sadyang lapitin lang ako ng mga lalaking hindi makaget over o nakaget over sa kanilang ex. And grabe no mga kabebe. It took 10 guys para ma-realize ko na hindi naman lahat na ipinapakita sa una ay totoo. So I think I have learned my lesson. I will be stronger, smarter, and braver. Hanggang dito na lang po mga kabebe. Muli, ako po si Kiara. At ito ang aking kwento.